Okay, good morning po sa ating lahat. Ay, naman. Di ba kayo kiniginaw? Di malamig, no? So, last time, ang na-discuss natin is about thankfulness, no? Yung story ng 10 lepers. Okay, sabi dito, Luke 17:17, Jesus said, were there not 10 cleansed, but the 9, where are they? So si God, nag-expect siya ng thank you sa kanyang mga nagawa. And alam naman natin yung story na yung isang bumalik sa Diyos ay kinlens, hindi lang yung kanyang panlabas na balat, kundi pati yung kanyang puso, no? So, syempre, tayo dapat nabubuhay tayo ng may pasasalamat sa Diyos at ginagamit natin ang ating buhay pang maglingkod sa Kanya, no? At the same time, sa ating ministry, kumbaga, ako lang na yung nakikita nyo, pero maraming tumutulong. At syempre, malaking pasasalamat ko din sa kanila, no? Yung mga nag-aayos ng lamesa na yan, yung nagtitimplan ng ating kape, tsaka tinapay, tapos may mga naglilingkod din pag ating yung mga kinakain natin sa fellowship. No? So lahat ng yan ay naglilingkod sa Diyos. At syempre, laking pasasalamat ko na may mga katuwang tayo sa ministry. At hindi lang naman sila, dapat tayong lahat. Lahat tayo is may parte, di ba? As a body of Christ, no? May kanya-kanyang purpose yan. Yun yung sinabi din ni Paul, no? Na although ang nakikita lang natin, kumbaga, or nagsasalita lang is yung bibig, no? And then yung iba, kumbaga parang walang function. Sinasabi lahat ay may function, lahat ay may giftedness. And pag tayo, meron tayong part, no? Tapos, kailangan natin gamitin yung part na yun para ma-bless yung buong body. Dapat selfless tayong mag-isip, no? Niisip natin yung kapakanan ng buong simbahan. So, dapat ganun din ang ating maging response sa ginawa ni God sa atin, na mabuhay tayo ng may pagpuri at pasasalamat sa Kanya. Okay. So, ngayon naman, ang i-discuss natin is the persistent widow, and yung isa is yung about humility. Okay. So, let's pray. Lord, thank you for this day that you have made na pagpalaan kami spiritually. At salamat po sa inyong salita at sa iyong pagkilo sa aming buhay, sa aming puso. Panalangin po namin na kumilos kayo mightily, na baguhin kami at transform kami na sa wangis ng inyong anak na si Jesucristo para kami ay mabuhay ng kalugod-lugod sa inyong harapan. Panalangin po namin na iglesyang ito ay gamitin niyo din po na maging ilaw sa madilim na mundo na ito at maipakilala namin ng iyong anak si Jesus sa ibang tao. At alam namin na lahat ay nangangailangan ng kanyang kaligtasan, na siya lamang ang makapagbigay. Panalangin ko po na buksan mo aming mga mata kung makakita, tingan na makarinig, at aming puso na paniwalaan ang inyong salita. Ito pong aming dalangin sa Panginoon Jesus. Amen. Okay, so the persistent widow. Now, I was telling a parable to show that at all times you ought to pray and not lose heart. No? So, dapat tayo ay patuloy na nanalangin consistently kay God. And yung sinasabi dito is hindi tayo napapawalan ng loob. Siguro. Kasi, maintindihan lang natin to in context of yung mga disciples ni Jesus. If you know, yung former na occupation ni Apostle Paul, he was a persecutor of the church. No, ibig sabihin, hinahamak niya yung mga Kristiyano,
kinukulong niya, yung iba is pinaparusahan or tino-torture. Nung na-convert siya, na-experience niya yung side na yon, kung saan mag-share siya dito, itatakwil siya. Parang yung ginawa nila kay Jesus, di ba? Gumagawa sila ng mga maling istorya, okay? Tapos, ang gagawin nila is the drive si Jesus away from that town. So, ganun din yung naranasan nila. Apostle Paul, Jesus was mistreated, no? Accused of wrong crimes. Tapos si Paul is ganun din yung nangyari. Tapos sa Book of Acts, pagka umalis si Apostle Paul at lumipat ng ibang lugar, the same people na nag-persecute sa kanya sa bayan na ito, pupuntahan pa siya dun sa kabilang bayan para lang hamakin ulit. Okay? So, hindi lang hinahamak, kumbaga, yung buhay na nila yung nakataya. No? Kasi gusto na silang patayin. Jesus, pinatay nila, Stephen, yung ibang disciples, namatay na. No? So, yung ibang disciples na nag-share ng gospel ay parehas yung kanilang nadaranasan. Nahabol sila, pinapersecute, yung iba, binubugbog, kinukulong, pinapatay. Okay? Because of yung gospel. Makikita natin kung gaano ka-importante yung gospel na ma-preach, ma-bahagi sa ibang tao, di ba? So you can imagine, sabi nga ni Jesus, no? I-share nyo yung good news na ito sa ibang tao, no? Pag share nyo to, yung ibang tao, i-reject kayo, yung ibang tao, imamak, suscorn, gagawin kayo ng storya, yung iba ikukulong kayo, yung iba bubugbugin kayo, tapos, mistreat, maltrato kayo. Yung iba sa inyo ay ikakamatay ito. No? So, given na ganun yung mangyayari, sinabi pa rin ni Jesus na humayo kayo. No? Imagine, kuwari, may anak kayo. Ito yung mangyayari pagka ginawa mo yun, ikakahamak mo. Kaya anak, ano sasabihin mo? Huwag ka nang tumuloy para sa iyong kaligtasan. Pero dahil sobra na importante na maibahagi o yung mensahe na to is maidala sa ibang tao, kahit na gaano dangerous, kapahamak, tama? Kahit kadelikado. Sorry. Kahit kapanganib, yun. Kahit gaano makapanganib. Basta alam nyo na yan. Tumuloy pa din kayo. Okay? So, ito yung context nun. No? Ngayon, pagka nandun na sila sa lugar na yon, medyo hinahamak na sila, maaari yung mga tao maka-experience sila ng panghihina ng loob. Diba? Kumbaga, kuwari, 5 kayo. Yung 2 nadakip. Yung 2 napatay. Tapos ikaw na lang. Siguro, sasabihin mo sa iyong sarili, nako, pinabayaan na yata kami ng Diyos. Diba? So, eto mangyayari sa'yo ay you would begin to lose heart. Panghihinaan ka na ng loob. Pagka pinanghinaan ka na ng loob, yung panalangin mo sa Diyos, mawawala na din. Diba? Kasi iisipin mo, kahit ano naman aking panalangin, hindi naman dinidinig ng Diyos. Yung mga kasama ko ay namatay, yung mga kasama ko ay nahamak na din. So, kwento ni Jesus yung parable. In a certain city, there was a judge who did not fear God and did not respect man. And there was a widow in that city, and she kept coming to him, saying, "Give me legal protection for my opponent." For a while, he was unwilling, but afterward, he said to himself, "Even though I do not fear God nor respect man, yet because of this widow bothers me, I will give her legal protection. Otherwise, by continually coming, she will wear me out." So, merong judge, and yung description ng judge na to is wala siyang takot sa Diyos at wala siyang pakialam or amor sa ibang tao. No? So, yung judge na to is unfit to be a judge. Diba? Kasi unang-unang required for judges sa Old Testament is for the fear of the Lord. Dapat unang-una may takot ka sa Diyos.
Because of that, i-uphold mo or bibigay mo sa tao yung justice na deserving nila. No? Because of yung political system na nangyari, 'di ba? Dati yung high priest ang nag-a-appoint doon or nagtatalaga doon ang Diyos, no? Ngayon, ang nagtatalaga na ngayon ng high priest is yung kapwa nila high priest, no? So, nagiging political parang sa gobyerno, 'di ba? Pansinin niyo sa gobyerno, even though nagretiro na yung hepe, yung ibang decision siya pa rin ang nasusunod. No, bakit? Kasi yung in-appoint niya na hepe, yung kumbaga yung tuta niya, yung alam niya na susundin siya, no. So, ganun din nung panahon ni Jesus, yung high priest na ito, hindi na siya yung high priest kasi lumipas na yung kanyang termino, pero yung inupo niya ay kamag-anak niya, no. So, kuwari, may sinabi siya, ginagawa at nangyayari pa din. So, by this time, dito din sa Pilipinas, diba, presidente ang i-appoint na Supreme Court na judge, yung kasangga niya, no? Not necessarily yung mag-a-uphold ng justice and fairness, kundi yung magre-render ng decision na pabor sa kanya. So, sa sistema na yon, pag wala kang kapit, wala kang hustisya. Diba? Pag wala kang pera, wala ding hustisya. Yan yung widow na to, wala. No? Kasi yung mga widow, ang image yan, yung mga helpless, yung mga dependent. No? So, may helpless and dependent na widow, tapos lumalapit siya dun sa corrupt na judge. Wala naman siyang pang-bribe. Wala siyang pang-padulas. No? Pero ang hinihingi niya is hindi ganti. Ang hinihingi na is yung tama. No? Sabi dito, give me legal protection from my opponent. Hindi niya sinasabing, minaltrato ako. Tapos kailangan ko ng ganti. Sabing ganun, bigay mo sa akin yung tama na rapat sa atin ayon sa batas. Ngayon, ayaw niyang pansinin. Ngayon, dahil, sabi dito is, asa na ba? Because this widow bothers me, otherwise by continually coming, she will wear me out. Ito dun sa dulo, no? So, yung kanyang persistence, yung ipinapakita. Dun sa Paul, sinasabi niya is, I discipline my body. Kumbaga, andun yung constant na struggle, tapos andun yung constant na discipline. Pero, ang ano kasi dito is hindi yung kanyang, although yung kanyang persistence, yung binabanggit, ang isang pinopoint out dyan is, bibigay nung judge yung nararapat sa kanya, hindi dahil ito ang tama. No? Gagawin niya yon para sa kanyang sariling interest. Sabing ganun, kasi he will bother me. Now, iisipin natin, ay, ganun pala dapat mag-pray kay God. No? Dapat, kinukulit mo ang Diyos para sa sobrang kakulitan mo, didinggin niya ang iyong panalangin. Siyempre, hindi ganun. Okay, bakit? Kasi binibigyan tayo ng contrast dyan between yung unrighteous judge tapos si God. Okay, sabing ganon, the Lord said, hear what the unrighteous judge said. Now, will not God bring about justice for His own elect who cry to Him day and night, and will He delay long over them? I tell you that He will bring about justice for them quickly. However, when the Son of Man comes, will He find faith on the earth? No. So, andun yung contrast ng unrighteous judge tapos si God. No? Si God is righteous. Siyempre, binibigay niya yung justice. No? And yung sinasabi dyan is, hindi natin kailangan kulitin si God. Na God, parang yung mga anak, pag may anak ka, diba? Parang, papaiwan gami bell, papaiwan gami bell. Also, hindi. Tapos parang sa sobrang kakulitan niya, sige na nga. No? Hindi yun ang point. No? Ang point dito is yung reputation ng judge is at stake. Diba? Kasi yung widow na to, parang dito din sa atin, yung justice, kahit wala kang pera, wala kang kapit,
basta't nakuha mo yung masa. Kumbaga, ano ka, nag-viral. Pag nag-viral yung isang case, usually yung mga media andon, yung justice is mabilis. Kasi parang all eyes is nandito. No? So dahil andun yung widow, tapos nakikita ng madaming tao, yung reputation ng judge is at stake. No? Kumbaga, makikita ng tao kung gaano siya ka-unrighteous. So sabi niya, sige, bigay natin yung narapat na nasa kanya. This time, sinasabi is yung reputation naman ni God is at stake dun sa kanyang mga disciples na nagpe-pray sa kanya. So, kumbaga, si God, ganun din yung about, mamaya may klase tayo about divine providence, no? Sa ating buhay, sinasabi sa Bible na meron tayong deceitfulness of riches and yung worries of life na tinatawag. Yan naghihinder ng ating faith kay God on trusting Him completely, on trusting God fully. Now, lahat tayo, including ako, we have to take yung leap of faith kay God na whether sarili ba nating diskarte o mananampalataya tayo sa Diyos, no? And then sabi sa Bible, si God, hindi niya papabayaan yung kanyang tao. Wala namang proof. Diba? Actually, meron yung mga tao na matatanda na nananampalataya sa Diyos, no? So, pero sa mga bata, in theory pa lang yon. Kasi, kumbaga, magtiwala ka sa Diyos. So, para anong kaaking katibayan na magpo-provide siya? Yung kanyang salita. Yun lang. Yes, kasi sapat na yun. No? You have to take yung leap of faith na yun. Pero dun sa ibang mga matanda na nung kanilang kabataan, nagtiwala sa Diyos, sila yung patunay na tapat ang Diyos. Sila ang nagtetestigo na tignan mo ang aking buhay. Nagtiwala ako sa Diyos at hindi niya ako pinabayaan. Di ba? Pero sa mga bata, theory pa lang yun. Pangako pa lang yun na hindi pa nila na-experience kasi yung rubber, it hasn't hit the road yet. Hindi pa nila napapatunayan. No? So, andun yung doubt, andun yung fear, andun yung worries, andun yung anxieties about sa kanilang future. Okay? Kaya! Sa labas. May sasakyan kasi. Anyway, sorry. So, sinasabi dito is, kung yung unrighteous judge, binigyan niya yung hustisya dun sa widow, paano pa kaya si God sa kanyang mga elect? Sa ating class, na-discuss natin yung elect last time. No? Yung elect, yung chosen ni God, na maging Christian beforehand. Sabi ganon, kumbaga yung elect na nanalangin sa Diyos, hindi niya papabayaan. Iingatan niya yan, tapos bibigay niya ng hustisya. No? Justice. Now, syempre, you have to view it in light of eternity. Kasi alam natin, si Jesus was wrongly accused and He was crucified. Asan yung hustisya? Yun yung question, di ba? Tapos, si Thomas, no, yung na-martyr, asan yung kanyang hustisya? And lahat ng mga disciples ni Jesus na namatay, na ginagawa nila for the sake of righteousness, asan yung justice? So, when you look at it in light of eternity, na si God would bring justice sa kanila, no, hindi man nila makuha dito sa mundong ibabaw, makukuha nila sa susunod na mundo. So, dapat andun tayo parating na nanalangin, parating na nampalataya, dahil alam natin ng Diyos ay hindi tayo papabayaan pagka dumating na yung persecution. Ngayon, dahil sa sobrang grabing persecution, nagtanong si Jesus sa kanyang disipulo. No? Kasi yung iba, ang purpose or ang goal ng mga persecution tapos yung mga temptation is para tayo, maalis tayo dun sa ating path. Papunta ng langit sa narrow path na tinatawag. No? So, kung sa sobrang hirap na maging Christian, magbabackslide na lang ako. No? Sobrang hirap maging Christian, titigilan ko na lang. No? Even sa mga simbahan, parang okay lang kay Satanas manggaling yung persecution, pero minsan sa loob ng simbahan pa nanggagaling, no? Kuwari ako, di ko naman kontrolado lahat ng tao dito, no?
Pare, si brother may nasabi kay sister, si sister may, diba, ano bang alam ko? Hindi naman ako ang Diyos na alam ko lahat ng bagay. No? So even may nasabing ganon, hindi na siya magpapakita sa simbahan. Kumbaga, kasi na-offend siya, ganyan, or kung ano man. No? So may mga ganong klaseng bagay. Tapos, ang mangyayari is yung mga tao, yung kanilang faith kay God is aatras na. Kaya si Jesus nagbibigay siya ng mga dire warning sa mga tao on stumbling others, di ba? Anong sinabi niya? Woe to you if you cause your brother to stumble. It is better that a millstone be tied around your neck and you be thrown out into the sea than for you to cause one of these little ones to stumble. No? So, ganun niya binibigyan ng importansya na tayo ay hindi tayo makatisod. Pero, kung may makatisod man, sinabi nga ni Jesus sa Bible, hayaan mo manggaling sa iba. Huwag sa'yo. Diba? Naalala niyo yun? It is inevitable that stumbling blocks would come. But woe to the one on him who comes. No? So, hindi mo maiiwasan, pero hayaan mo manggaling sa iba. Matitisod man sila. So, andun yung persecution, yung temptations, yung mga pangungutyan ng ibang tao. Tapos, yung ibang mga Kristiyano, sabihin nila, hayaan mo na lang, sa bahay na lang ako. Kaysa dito, napapersecute pa ako at kung ano man. Kaya tinanong ni Jesus dito sa dulo, no? However, when the Son of Man comes, will He find faith on the earth? Siyempre, may makikita siya. Pero kumbaga yung question na yan is, yung mga tao ba is magpapatuloy, mananatili ba silang tapat sa akin? Despite ng mga nangyayari, yung kanilang pananampalataya ba is andon, no? Kumbaga, pagtingin nila sa kaliwa at sa kanan, tapos hindi na maganda yung kanilang nakikita, parang si Peter, andun siya sa storm in the middle of the sea, no? Ganun yung situation. Kakapit pa rin ba sila sa Diyos o dun sila sa panglabas na circumstance titingin at yung kanilang pananampalataya mawawala na. So parang yung question na to is challenge sa atin. No matter what happens, no matter what persecutions that we face, kapit lang tayo kay God. Manatili tayong nananalangin araw at gabi. Alam natin na magpapatuloy tayo sa Diyos. At yung hustisya na nararapat, alam natin na ibibigay niya in due time. Hindi man dito sa mundong ibabaw, pero sa susunod na buhay ay tiyak yan na mangyayari. No? Yung mga, feeling ko yung mga ibang ministro ay may mga ganito. Ako may mga nabasa akong ganyan eh. Kasi yung iba, may gagawin sa ministry, tapos yung iba mapupunan nila, lalo na yung malalaking ministry, no? Kumbaga, meron silang audience, feeling nila dun sa kanilang audience. Parang mga influencer, kaya nilang mang-cancel. Alam niyo ba yan? Para bang, yung tao na to, pangit yung ugali niyan. Huwag niyo yung pansinin. So, masisway nila yung opinion ng mga tao. So dahil doon, naapektuhan yung ministry ng tao na yun. You know? So, sila naman, imbis na gumante, pinapasa Diyos na lang. Tapos yun yung thought, di ba? Na si God, i-justify ako, hindi man dito, sa mundo na ito, at sa harapan ng mga tao na ito, i-justify niya ako sa langit, sa harap ng mga anghel, no? Anghel. So, andun yung thought na yun. Okay? Nung patuloy lang tayo sa Diyos, despite ng man mangyayari. And then, tandaan natin na yung reputation ni God as a judge is yung at stake. Yung kanyang, syempre, iingatan niya yun, pangangalagaan niya yun, yung kanyang pagiging righteous judge. Hindi niya yung papabayaan. Kaya yung justice sa atin ay sure na dadating. Okay? About humility. Kung yung 10 lepers about thankfulness, yung Pharisee and tax collector is about humility. No? He also told this parable to some people who trusted in themselves that they are righteous and viewed others with contempt. So may dalawang tao, ay, napindot. Isa na. 2
Two men went into the temple to pray, one a Pharisee and the other a tax collector. So, dalawang klaseng tao, isa Pharisee, kumbaga, opposite side of the spectrum of religion. No? Yung isa is marangal, mataas na tao. Tapos yung isa is tax collector, dinidespise. No? Alam niyo kung bakit dinidespise yung mga tax collector? Kasi nasakop sila ng mga Romano eh. Di ba? Ngayon yung Romano, naghihingi siya ng mga tax sa kanyang kinakasakupan. Kaya doon nanggagaling yung funds para sa kanilang army, sa kanilang pag-advance sa pananakopan ng iba. So ang ginagawa is mag-a-appoint yung Roman ng governor doon sa kung saan man yung nasakop nila na region. In this case, doon sa Judea, no, sa Jerusalem. Tapos, ang gagawin nila is mag-provide ng military protection. Pero ang papakuhan nila ng buwis is yung kapwa na Hudyo. Okay? And yung Hudyo na yon is meron siyang financial gain pag siya ay nangolekta ng tax. Ginagawa nila, para lahat tayo ay mga Jew. Tapos ako yung Romano. Tapos magbibid kayo per district. No? Sa district na to, magkano yung makukolekta mong buwis? Kuwari, 100,000, 200,000, 1,000,000. No? Pag ikaw nagbid ng 1,000,000, kailangan makolekta mo yung 1,000,000 na yun sa distrito mo. No? Para mag-gain ka ng profit, kailangan 1,000,000 above yung iyong makolektang buwis. No? So sila nagre-resort na extortion. Sabihin ko sana exhortation. Extortion. Pakinikil. Kasi, yung tax collector, pera ng Romano yan eh, di ba? May mga, may mga bodyguards na mga Roman soldiers din. Di ba? Kolektahin mo to sa kanya. Pag hindi kayo nagbayad, bla 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 bla. No? So, yung nangongolekta ng tax sa mga Hudyo ay kapwa nila Hudyo at binibigay sa Romano. So, binaview sila as mga taksil. Kasi dapat yung tax nila napupunta sa templo, ginagamit para sa mga kapwa Hudyo. No? So, ito sila, taksil at mababang tingin. Tapos yung mga Pharisee, matataas at mga matuwid na tao, mga dignified na tao. Magkabila. Pareho silang pumunta ng templo, pareho silang manalangin, pero magkaiba yung kanilang panalangin, tapos yung kanilang pagpunta sa templo. The Pharisee stood and was praying to himself, God, I thank you that I am not like other people, swindlers, unjust, adulterers, or even like this tax collector. I fast twice a week, I pay tithes of all that I get. So, una nanalangin, yung Pharisee. And pagka titignan nyo, eto. No? The Pharisee was praying unto himself. Nanalangin siya, hindi sa Diyos. Nanalangin siya sa kanyang sarili. Tapos maganda yung kanyang tindig. Okay? Tax collector, hindi nga makatayo ng maayos eh. So, siya proud siya. Kumbaga, let's say, may malaki tayong simbahan. Nandito siya sa pinakaharap. Nakatindig siyang ganon. Tapos nanalangin siya para marinig ng lahat ng tao. Pero nananalangin siya sa kanyang sarili lang. Sabing ganon, Panginoon, in-address niya si God, salamat dahil ako ay ganire. Ako ay ganyan. Ako ay ganire. No? So, yung kanya is a prayer of a self-righteous person. No? Bakit nananalangin ng tao? Dahil nangangailangan tayo kay God, di ba? Papasalamat tayo dahil binigyan niya tayo, panalangin tayo ng forgiveness of sin, nanalangin tayo ng kalakasan, nanalangin tayo na siya ay magbigay sa atin ng daily provisions, di ba? Daily bread, daily strength, yung wisdom, lahat ng yan. Pero yung mga self-sufficient na self-person na tao, ano kanilang papanalangin? Pansinin niyo, wala naman siyang hiningi sa Diyos eh. Pinagmamalaki lang niya ako, binobroadcast lang niya kung sino siya at anong meron siya. No? So wala siyang hinihingi, at the same time, pinagyayabok niya, God. Tapos, kinukumpare niya yung sarili niya
hindi sa standard ni God. No? Sa Bible. Pagka doon na kinumpero, titiklop siya. Kino-compare niya yung sarili niya sa ibang tao. No? Sino dito sa tingin mo mas okay ka kaysa sa ibang tao? Ang dali lang, no? Milyon-milyon ng tao sa buong mundo. Ikaw nga umattend ng church, kaya may ituro yung mga hindi umattend ng simbahan. Sabi mo, hindi ka umattend. Ang dali, makakakita ka kagad, no? So, saan nakita niyo ganun? Panginoon, salamat at ako ay matuwid, hindi tulad nitong tao na to. Merong temptation or tendency yung mga tao na gumagawa ng mabuti to look down on others na mga sablay, mga hindi okay, di ba? For example, ako naglilingkod ako sa Diyos. No? Parang alam niyo yung kay Martha and kay Mary, parang ganun di ba? Naglilingkod, tapos nagsisilbi ako, tapos nagbibigay ako, tapos tumutulong ko sa ibang tao. Tapos may makikita akong tao na walang ginagawa. No? Parang, anong ginagawa mo? Wala akong kwenta. Di ka man lang tumulong. Andun yung contempt, andun yung pagmamataas, di ba? Bakit? Kasi binibilang mo yung iyong mga gawa bilang puntos sa iyong sarili. So, dapat hindi ganun. Naalala niyo yung parable ng unrighteous slave. Unworthy slave. Parang yung Bible, dikit yan. Dapat ganun yung ating attitude. Diba? Ay, ginawa ko mabuti. May inutos ang Diyos, sinunod ko lang naman. Anong benefit sa akin nun? Wala. Diba? Yun yung attitude na dapat nating ginagawa. Ngayon, eto, nilista niya yung kanyang acts. Sa mata ng tao, pag tinignan silang parehas, ay, eto, matuwid. Ito, wala yan. Panis yan. Tapos, pinagmamalaki niya, sabi nga, I fast twice a week. Usually, Monday tapos Thursday. Bakit Monday and Thursday? Kasi si Moses, nung pumunta siya dun para kuhanin yung Ten Commandments, umakyat siya ng Monday, tapos bumaba siya nung Mount Sinai on a Thursday. Tapos yung pagbigay ng tithes, alam natin na yung mga Pharisees, mabusisi dyan. Kuwari nag-harvest sila ng mga kamatis, bibilangin nila lahat ng kamatis, tapos punto per punto, itatites nila kung ano yung 10% nun. Okay? Talagang kinikilo nila, binibilang nila. Even yung, sabi sa Bible, even yung mint. Yung mint, dahon na yun diba? Sino bang magbibilang ng dahon? Pero sila ganun. Iba, nabalitaan ko parang, kuwari, may income sila na ganitong amount, tapos pag gagastos sila, itatites pa nila. Siyempre, may VAT yun. Pero magkano yung pantalon? 555. 555 divided by 10. Kailangan to para igat. Kumbaga, nothing wrong with that. Kumbaga, ando yung diligence na talagang maingat sila. Pero, problema, dun sa diligence nila, ginagawa nilang puntos para sa kanilang sarili. Diba? Na ako, tighter ako. So, hindi para kay God at maluwalhati siya at suportahan ng kanyang gawain. Hindi para doon. Para sa kanilang sarili. Para ako, mabuti akong Kristiyano. Nakita niyo yung pinagkaiba. No? So, parang nag-iba. Ayan. Okay? Ngayon, yung isa naman na nalangin. Tax collector. Tax collector, standing at some distance away, was even unwilling to lift up his eyes to God to heaven. So, andun yung kahihiyan, hindi siya makalapit. No? Tapos, hindi siya makatingin sa langit. Alam niya, si Jesus, lagi yung sinasabi sa Bible, nung i-bless niya, alam niya yung miracle of feeding the 5,000 men, he took the bread, no? Tapos, sabi sa Bible, tumingala siya sa langit at pinasalamat niya sa Diyos. Diba? Nung siya ay sa garden of Gethsemane, pepray siya yung dugo ay dumadanak sa kanyang noo. Saan siya nakatingin sa langit? No? Sabi nga nun, Father, if you are willing, take this cup away from me. Yet not my will, but yours be done. So wala siyang tinatago, tapos walang kahihiyan. Ganon din naman sa ibang tao, di ba? Pag alam nilang may nagawa silang mali.
Hindi sila makatingin ng direkta dun sa mga tao. Lagi lang silang nakatingin sa baba. Kasi andun yung kahihiyan, tapos malayo siya kasi alam niyang unworthy siya. No? Hindi siya karapat-dapat na lumapit sa Diyos. Yung isa, proud. Nakikita niyo yung pinagkaiba. No? Sabi dito, he's beating his breast. Binubog yung kanyang sarili. Bakit? Kasi alam niya na yung kasalanan ay andun sa kanyang puso. At wala siyang magawa. So sinisisi niya. No? Parang yung mga tao na, alam mo yun, ang pangit. Huwag mo nang sasabihin. Yung alam mo yung, ang pangit talaga nito eh. Yung nagmahal ka, tapos nasaktan ka, tapos sinisisi mo yung marupok mong puso. Ang pangit, di ba? Parang gano'n. Ikaw naman kasi, bakit yun? Di ba? Napakapangit. Parang gano'n, di ba? Bakit mo kasi... So, sinisisi niya yung sa kanyang puso. Pero hindi niya lang minsan ginawa. Tuloy-tuloy niyang ginawa. So, para bang andun yung sobrang nagigilty talaga siya, no? Tapos sabi niya, God, be merciful to me, the sinner. Sabi niya, ako makasalanan ako. Lahat ng makasalanan, nakadepende lang sa awa ng Diyos. Bakit? Kasi lahat ng makasalanan, alam natin na wala tayong pwedeng ipresenta sa Diyos. No? Kahit ano man yan, kahit ating gawa or yung ating katangian, wala tayong pwedeng ipresenta sa Diyos na deserving tayo ng kanyang pagpapala. No? Hindi tayo deserving. So saan lang tayo pwedeng makahingi sa Diyos? Dahil siya ay maawain. No? Hindi tayo nakatingin sa ating sarili tulad ng isang Pharisee. Ako ay ganire. Ako ay ganire. No? Yung isang tao na to, hindi siya nakatingin sa sarili. Ano bang pwede ko ibigay sa Diyos? Yung aking kasalanan? Hindi naman niya tatanggapin. No? Alam ko na, sa Kanya ako titingin. No? Ang Diyos natin ay maawain, mahabag, mapagpatawad, mapagmahal. No? So sasabihin ko nga, God, kaawaan mo ako at alam ko, ikaw ay maawain. At ikaw ay nagmamahal ng mga tao. So kay God siya nakatingin, hindi sa Kanya. Yan ang pinagkaiba nila. Yung pag-approach nila kay God, yung kanilang panalangin. Sabi ni Jesus, I tell you, this man went to his house justified. Ito pala, sorry. Doon sa may dulo, be merciful to me. Yung sinasabi dyan is 1 John 2:2. Ano yung 1 John 2:2? Tignan niya. Wala akong Bible. Ano yan? Propitiation for our sins. Ano yan? And he himself is the propitiation. Propitiation, no? Kaya hindi ko masabi appropriation. Parang mali, hindi appropriation yun eh. Ala pa lang. Propitiation for our sin. No? Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun is satisfaction. No? Ito ay para yung galit at gigil, no? Ito pangit din to na illustration pero ganun talaga buhay, no? So imaginein mo, may langgam na pumasok sa yung tenga tapos kinagat. Diba? Naranasan niyo na ba 'yan? Hindi pa? Okay, ako naranasan ko na 'yan, di ba? Tapos nandun lang siya. So parang labas. Ayan, andun lang siya. Tapos kinakagat niya yung tenga mo. Tapos nakakainis, di ba? Nakakakigil. No? Anong iniisip mo? Pag ikaw, nahuli kita, di ba? Malilintikan ka. No? So, ang sakit na namumula na yung buong tenga mo. Kasi galit ka na din, di ba? Nataon yung langgam lumabas. Yari ka, huli ka. No? Di ba, yung langgam, pag may langgam sa mga lamesa, inaalis mo lang eh. Pero yung langgam na yon special. Unique siya eh. Di ba? Binigyan kanya ng pasakit at pot at hinanakit. No? So, nung nakuha mo siya, tiniris mo. Yung pagtiris mo, may gigil at saya. Di ba?
tapos nilapag mo sa sahig, tapos tinapak-tapakan mo, no? Tapos kumuha ka ng gaas, tapos niliyaban mo, no? So kahit na namumula at masakit at makati yung tenga mo, masaya ka. Bakit? Kasi yung galit mo ay na-satisfy. Okay? Na-satisfy. Okay? Hindi lang siya namatay, napiyot pa siya, sinunog pa siya. Alam mo yun, durog na durog. Okay? So anong naranasan ni Jesus dun sa cross? Si God, galit na galit yan sa kasalanan. Galit na galit na galit. No? As in, sabi nga sa Bible, the wrath of God against sinners. No? Galit at puot at hitanakit. Tapos naglilihab. No? Tapos sabi ni Jesus, aakuin ko kasalanan ng buong mundo. So you could imagine, we can only imagine kung anong ginawa ng Diyos Ama sa kanyang anak. Para bang pinong-pino, no, yung ano sa kanya. So, lahat ng galit at puot ng Diyos sa kasalanan sa mga tao, inubos kay Jesus. Okay, yun yung magandang message ng ating cross. Okay. And then sinasabi nung makasalanan na to, God, yung aking kasalanan, so pag pinansin nyo, hindi niya sinabing a sinner, sabi niya ganun, the sinner, pinakatalamak na makasalanan. No? Yung aking galit, panalangin ko ay masatisfy or ma-atone. No, yun nga, yung propitiation. Mawala ang galit mo sa akin. Yun ko ay iyong mapatawad. So yun yung propitiation. Pagka propitiation, dapat ang may isip niya is satisfaction of wrath. No? So sabi dito, I tell you, this man went to his house justified rather than the other. For everyone who exalts himself will be humbled, and he who humbles himself will be exalted. Etong principle na to, na-discuss na natin to. Tapos inulit-ulit dito. Diba? Tapos inulit-ulit sa James 4:6. Tapos nandun dun sa Hebrews. Kasi importante siyang principle. Na yung mga nagmamataas ay binababa ng Diyos. At yung mga nagpapakumbaba ay naangat ng Diyos. Sabing ganon, eto ang tao, umuwi siyang matuwid. Yung isa, hindi. So, dapat yung ating pag-attend ng simbahan at pagtulong sa ibang tao at paggawa ng mabuti, huwag nating iisipin na puntos sa atin yan. Walang puntos tayo dyan. No? Ginagawa natin yan out of pasasalamat sa ating Diyos. No? Hindi ka umattend ng simbahan dahil ikaw ay mas righteous sa ibang tao. No? Ang righteousness natin, siya binigay lang Diyos sa atin. Wala tayong merit. Maasa lang tayo sa mercy ni God. At tayo pagkatitindig, yung tindig natin is hindi dapat, hindi niyo ako kilala. Sa akong ministro. Dad, hindi ganun. No. Dapat andun pa rin humility. Dahil lahat ng ating pagpapala ay grace lang ni God. No. So in conclusion, yung una natin na-discuss, no? Every day, nakadepende ba tayo kay God? Nanalangin. No? Sa lahat ng bagay yan. No? Pero especially sa ating Christian life. Dahil pinag-pray natin yan. Kung nakukulangan tayo sa pagiging disciple, pag-pray natin. Pansinin niyo ako, lagi ko pinag-pray yung pag-evangelize sa aking sarili, sa ating church. Pinag-pray yan. No? Bigyan tayo ni God ng open doors, ng willingness, ng desires, lahat ng bagay, even yung share natin. Mag-pray. Pangalawa is, are we self-righteous or do we depend to God for our righteousness? No? Tandaan, basta yung ating gawa, wala yung sa atin. Yung righteousness natin is galing kay God. Dapat patuloy tayong maging mapagkumbaba. No, dumepende sa Kanya sa ating panalangin. Okay? So with that, let's pray. Lord, thank you for your word. Pray God that you bless us with your grace na keep us humble and dependent on you, na hindi kami maging proud sa aming mga ginagawang mabubuti at magaganda,
At panalitihin nyo kami na mapagkumbaba. Again, God, yung aming simbahan, gamitin nyo po bilang ilaw sa mundong ibabaw. Hindi lang aming simbahan, pati ang aming mga personal na buhay. Gamitin mo pang maluwalhati kayo at yung inyong mga ginagawa sa aming buhay. Makikita ng ibang tao at dadakilain kung gaano kayo kabait at kabuti sa aming buhay. Ito pong aming dalangin sa Panginoon Jesus. Amen. Okay, so